Naman po tayo sa tithes and offering. No? Sige po, na-bless po ba yung lahat? Na-bless po ba yung lahat? Amen. No? Lagi po yan yung tanong ko pag nag-offering ako. No? Bakit? Kasi lagi tayong pinagpapala ng Panginoon. Mahirap man yung panahon o maginhawa, patuloy na ang pagpapala ng Panginoon ay umaapaw sa ating mga buhay. Amen? No? Sige po, sa may mga Bible po, makipagbukas po tayo sa Matthew 6:21. Matthew 6, verse 21. Sige, nandiyan na po kayo. Basahin ko po. For where your treasure is, there your heart will be also. No, sa Tagalog po, sapagkat kung nasaan naroon ang iyong puso, naroon din ang iyong kayamanan. No? Sabi daw po dito, lagi daw po nating naririnig na magbigay kasi daw po utos. Tama naman daw po. No? Pero ang offering po ay hindi mo lang ginagawa dahil utos, kundi dahil din po ito ay tungkol sa puso. No? Sa Matthew 6:21 po sinasabi, kung nasaan ang treasure mo, nandoon ang puso mo. No? So tanong ko lang po, nasaan po ba ang mga puso natin? Nasa Shopee po ba? Nasa load po ba? Nasa pagkain po ba? O nasa Diyos? No? Tithing is not payment, it's placement. Ini-establish mo kung saan naka-anchor ang puso mo, hindi si Lord ang naghahanap pa ng pera. No? Siya ang may-ari ng lahat. Ang hinahanap niya, puso na handang magtiwala. Kapag daw po nagtitithes tayo, hindi tayo nawawalan. Tayo mismo ang nagsasabi kay Lord, God, you are my provider. Hindi ako hawak ng needs ko, hindi ako hawak ng pera ko, you hold my life. No? At alam niyo po ang maganda, pag na-establish mo kay Lord ang puso mo, siya mismo ang mag-establish ng future mo. No? Hindi dahil bumili ka ng blessing, pero dahil ang taong marunong magtiwala kay Lord, He never fails to take care of. No? Sabi po dito, tithing trains your heart. Hindi pera ang hinuhubog, kundi obedience, discipline, and faith. No, tithing strengthens your trust. When you give first, you're saying, Lord, ikaw muna, bago ako. No, tithing opens your life, not your wallet. God does deeper things when we give. He protects us, He guides us, He aligns us. Kaya po ngayong magbibigay tayo, tandaan natin ang tithes ay hindi pera na nawala, kundi puso na inilagay sa tama. Let's give with trust, let's give with joy, and let's give with faith. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito, Panginoon. Lord, tunay na pinapakita mo yung kabutihan mo sa bawat isa, Panginoon. And Lord, I believe na bukas yung puso ng bawat isa na magbigay sa iyo, Panginoon. Hindi lamang sa pera, Panginoon, hindi lamang sa mga needs, Panginoon, kundi ng papuri, pagsamba at punong-puno ng pasasalamat, Panginoon. Salamat sa araw na to. Patuloy ka pong manguna at maghari sa mga buhay namin. Patuloy ka pong makita. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Amen. Habang pinapaikot po yung basket, meron pong pinrepare yung ating kids ministry na mag-caroling sa atin. Bibigyan niyo yan after nila, mga caroling sila sa inyo. Ayan, sige. Hello.
Love. Hello. Yun na. Okay, wala pa kayong mga kamay. Palakpakan naman po natin ang ating kids ministry. Hi, Heaven! Click and subscribe! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing. Heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy, 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 joy to the world, the Savior reigns. Let men be strong and voice of fields and flowers, from hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Thank you, Kids Ministry, sa ating wonderful caroling. Palakpakan naman po natin sila. Yes. Good morning po sa ating lahat at Merry Christmas sa bawat isa po sa atin. Pupunta na po tayo sa part kung saan yung pinaka-importante, hindi yung kainan, kundi yung pakikinig po ng salita ng Diyos. Ready na po ba kayo makinig ng salita ng Panginoon? Pwede kayong umabante po para hindi kayo compress masyado. Sige po tayo po sa ating manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa pagkakataon na meron kaming para mag-celebrate ng aming pong anniversary and ng aming Christmas celebration. Dalangin po namin sa pakikinig po namin ng iyong salita ngayong umaga na ito po ay aming mapakinggan, may sa buhay na tunay Panginoon na makita sa amin ng pagbabago. Lord, dalangin din po namin ang pangungusap ng Banal na Espiritu, Lord, as we open your word sa umaga ito. Patuloy ka na pupurihin at sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Masaya ba kayo? Hindi po ako nandito para i-cheer up kayo. Nandito po ako para ipahayag yung mensahe ng Panginoon. So ngayong umaga po ang mensahe sa atin ng Diyos ay eto. Dahil Christmas ngayon, pag-aaralan natin ngayon, pag-uusapan natin saan nagsimula po ang Christmas. No?
Kapag buwan po ng Disyembre, mapapansin natin may kakaibang magic sa paligid natin. No? Sa bawat tao, may awitan, may ngitian. Parang ganyan yung mga mukha nyo na masasaya. Pag mga buwan po ng December, ganyan po tayo. Para bang may pag-asa na bumabalot sa bawat isa sa atin. At isa po sa pinaka-exciting na bahagi po ng Pasko ay yung pagbubukas natin ng regalo. Pag meron tayong natatanggap na regalo. Aminin natin, kaya tayo nahilig sa mga online shopping, no, sa TikTok, sa Shopee, kasi gusto natin yung yung feeling na may binubuksan, no. Gusto natin na surprise tayo, no, kaya naman nito. So, ngayong araw po, ganun yung gagawin natin. Meron tayong regalo na bubuksan ngayon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yung regalo po na ito ay hindi pansamantala, hindi siya mawawala ng halaga at hindi siya nabibili ng pera. Yung pangalan, yung regalo po na ito ay may pangalan. Sabi po ng regalo dyan, next parte. Next po. Yung regalo. Yan. Anong pangalan po ng regalo sa atin? Jesus Christ. So, wagan po ito, let's unwrap the greatest and the most indescribable gift na ibinigay po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayong araw po, titingnan po natin mula Genesis hanggang sa Gospels. Mula sa pagkabaksak ng tao hanggang sa resurrection upang makita natin kung bakit may Pasko. No? At ano po yung kahulugan nito sa atin. Naisip niyo na ba yun? Bakit kaya may Pasko? Bakit nagsiselebrate tayo ng Pasko? Every December 25. Unti-unti po natin buksan ang regalong ito at nawa manatili po ito sa ating isip. So ang title po ng pag-uusapan natin ngayon, Jesus Christ, the Savior of Sinners. Pwede niyo po ba sabihin yan? Jesus Christ, the Savior of sinners. 1, 2, 3. Amen. Luke chapter 19, verse 10. For the Son of Man came to seek and to save which was lost. Dumating po ang Panginoon para iligtas at hanapin po ang mga naliligaw. So titignan natin ngayon, i-unwrap natin itong gift ng Panginoon sa atin. Para kung mas maunawaan natin ano yung Pasko, anong kahulugan ng Pasko, tingnan muna natin sa pinakasimula, yung fall. Kung saan po ang mga tao o tayong lahat po ay nagkasala. Tingnan natin yung the fall and the need for a Savior. Pamilyar po kayo sa nangyari sa Garden of Eden? Nandiyan po ba kayo? Pamilyar kayo sa nangyari sa Garden of Eden? No, ito po ay tungkol sa hindi lang sa isang utos na nilabag. Ang pagkakasala po ng tayo nagsimula sa Garden of Eden dahil sa isang relasyon na nasira. Sabi po ng Genesis 3:6, tinukso yung babae ng ahas na kainin yung bunga na nagbibigay ng buhay. At ipinakain niya ito sa lalaki. Sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Yun po si Adan at si Eva. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil po dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ang tao po dati kasama po ng Diyos sa Garden of Eden. Kasama po silang lumalakad ng Diyos. Pero dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva, nabuksan po yung pintuan ng kasalanan sa mundo. Kaya doon po nagsimula ang mga tao ay namamatay. Kaya magtataka kayo ba't namamatay ang tao dahil sa kasalanan po. At nagsimula po yun sa Garden of Eden. Sabi po ng Romans 5:12 na binasa natin, death came to all people because all sinned. Lahat po tayo ay nagkasala. So ang kasalanan po hindi siya kwento ng nakaraan, hindi siya kwento ni Adan at ni Eva lang, ito ay kwento po nating lahat. Ang ginawa po ni Adan na hindi lang sa kanya, ito po ay naging sa atin din. At ang kasalanan ay naging kalagayan ng buong lahi ng tao. Kaya po may sakit ngayon, namamatay, naghihirap dahil sa kasalanan. Mahalaga pong maintindihan natin ito. Hindi po tayo naging makasalanan dahil nagkakasala tayo. Nagkakasala po tayo dahil tayo po ay makasalanan by nature. By nature, tayo pong lahat ay makasalanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, makasalanan ako. Ang hirap i-admit, no? Pero yun po yung totoo. Ibig sabihin po ang problema natin na hindi lang sa ginagawa natin kasalanan. Ang problema po kung sino tayo mismo. Tayo po ay makasalanan. Ang puso po ng tao ay hindi neutral, hindi siya blank state. Ayon sa Biblia, likas sa puso ng tao na laging lumalayo sa Diyos. Kaya magtataka kayo, tayo po ay madalas na uhuhulog sa pagkakasala dahil yun yung nature natin, makasalanan tayo.
At dahil hiwalay ang puso natin sa Diyos, kahit gaano pa tayo kabait sa panlabas, hindi natin kayang abutin ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa. So ang problema po natin ay puso. Puso ang problema natin. At ang puso natin ay hindi natin kayang linisin. Kailangan natin ng tagapagligtas. At dito po nagsisimula ang kagandahan ng Ebanghelyo dahil ang Diyos po ay hindi lang nagpakita ng problema, siya po ay nagbigay din ng solusyon. At ito po yung kanyang solusyon sa atin, the first promise of redemption. Mayroon pong pangako ng Diyos sa atin. Sa Genesis chapter 3 verse 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya. Tinutukoy niya po dito si Eva at si Satan. No, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Ang ibig sabihin po nito, dahil sa pagkakasala ng tao, gumawa ng solusyon at bigay ng promise ang Panginoon sa atin na mapagtatagumpayan natin ang kasalanan sa pamamagitan po ng binhi ng babae. Sino yung binhi ngayon, malalaman natin mamaya. So, ibig sabihin po, after nagkasala ang tao, gumawa pa rin ang Panginoon ng paraan para tayo po ay ibalik sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi magiging permanente ang tagumpay ni Satanas sa atin. Ang kasalanan po, hindi siya yung huling salita. At ang kamatayan po ay hindi wakas. Merong darating na tagapagligtas na magwawagi sa laban ng kamatayan. Ayun po yung pangako sa atin ng Panginoon. Merong darating na manunubos. At ang pangako po ng Diyos sa kaligtasan ay nanggagaling sa Diyos mismo at hindi sa atin. Hindi natin initiative po ito. Tayo po kahit nagkakasala tayo, hindi tumigil ang Diyos magmahal. Naniniwala ba kayo doon? Kahit tumatalikod tayo, no, ang Diyos natin hindi siya tumatalikod sa atin. Kahit binawasak natin yung relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakasala, ang Diyos pa rin yung unang kumikilos para ayusin ito. So napakabuti ng ating Panginoon dahil hindi niya tayo iniwan sa kasalanan natin. Hindi niya tayo tinalikuran. Siguro kung tayo yung Diyos, no? Nagkasala kayo, yan, wipe out ko na lang kayo. Pero hindi ganun ang Panginoon eh. Ang Diyos po ay Diyos sa pag-ibig. Hindi niya hinayaan yung kwento ng sangkatauhan is mauwi na lang sa pagkatalo o pagkakasala. Sa harip, siniguro ng Diyos na may darating na mananupos. Kaya tayo merong Pasko dahil sa ating Panginoong Yesus. At kung noon pa mo sa Eden pa man po, sa Garden of Eden, may pangako na, gaano pa ngayon na natupad na ito sa ating Panginoong Jesucristo. Meron pong pangako ng Diyos sa mga patriarchs at prophets. Ito yung sa mga early fathers natin. The promise through the patriarchs and the prophets. Sabi ni Genesis 12:3, Isaiah 53:5-6, and Micah 5:2. May mga verses po ko dyan. Pwede nyo picture ang isulat. Diyan po may kita natin si Abraham. Sino nakakilala kay Abraham? Siya ang ating ama, no? The father of all nation. So nangako po ang Diyos sa kanya na mula sa kanyang lahi magiging pagpapala, magsisimula ang pagpapala ng lahat ng bansa. Si Moses, ipinakita din sa kanya ng Diyos yung larawan ng isang kordero na mamamatay kapalit po ng kasalanan. Si David, si Haring David, ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David na mayroong isang hari na magra-rise at yung paghahari niya ay maghahari magpakailanman. At sa mga propeta, kay Isaiah po, inilarawan po ang isang Mesiyas na magdurusa. Tatanggap siya ng parusang hindi niya kasalanan para tayo pong lahat ay gumaling at mapatawad. May kita niyo po sa Micah chapter 5 verse 2, yung lugar ng kapanganakan ni Jesus nandun na isulat na. Bago pa man ipinanganak si Jesus, 100 years pa po, bago ipinanganak si Jesus, yung prophecy po na dito ipapanganak yung manunubos ay naisulat na. Sa lumang tipan pa lamang po. So makikita natin dito, no, ang Diyos natin, matyaga siya naghahanap sa atin. Kahit tayo yung lumalayo. Sa kabila po ng ating paulit na pagsaway, pagkukulang at pagkabigo, inaabot tayo at hinahanap ng ating Panginoon. At kung ang Diyos po ay naging tapat sa kanyang pangako sa loob ng libu-libong taon, magiging tapat din siya sa kanyang pangako sa ating kaligtasan ngayon. Amen po? So bukod po dun sa pangako, hindi siya naiwan lang sa pangako. Hindi siya kagaya natin. Pag nangako, napapako. So ang ating Diyos, meron siyang ginawa, the incarnation. God comes to save you. Dumating po ang Diyos para iligtas tayo. Nagkatawang tao. Sabi po ng John chapter 1 verse 14, ang Diyos po ay nagkatawang tao. Ito po isa sa pinakamalalim at
kamangha-manghang katotohanan po sa ating mga Kristiyano. Ang manlilikha po, yung Diyos na lumikha sa atin, naging manlilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni John 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. Hindi po ito pansamantalang bisita lang. Ang ibig sabihin po ng pangalan ni Jesus is Emmanuel, God with us. Kasama na natin siya. Ibig sabihin po na siya po ay tumira, nakisama at nakikiisa sa atin. Hindi po siya dumating bilang isang prinsipe na kailangang paglingkuran. O hindi siya isinilang sa palasyo. Isinilang sa saan? Sa sabsaban, sa madayami, kainan ng mga, no? Doon siya pinanganak, pakainan ng mga kabayo ba yun? Donkey. Yan. So hindi rin siya pinalakpakan ng mga may kapangyarihan, kundi ng mga pastol lang. Mga pastol lang. So ayon sa Mateo 1 verse 21, malinaw po yung mission ng ating Panginoong Hesus. Andiyan ba? Yan. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pinangako sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ, ililigtas niya po tayo mula sa kahirapan, sa sakit, sa problema, at higit sa lahat po sa kasalanan, na siyang ugat ng lahat ng problema natin. Ang ating Panginoong Hesus, hindi siya dumating para hatulan tayo. Dumating siya para iligtas tayo. Yung hatol po ng Panginoon, darating yan balang araw sa kanyang pumuling pagbabalik. At ang dala niya po ngayon ay biyaya sa kanyang unang pagdating. Kaya huwag po nating sayangin yung libreng regalo na inaalok sa atin ng Panginoon. Habang may panahon pa, habang bata ka pa, malakas ka pa, humihinga ka pa, tanggapin mo at kilalanin at paglingkuran ng ating Panginoong Hesus sa iyong buhay. Ganyan po kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos po natin ay banal at walang makasalanan na pwede lumapit sa Kanya. Pero imbis na sabihin niya na umakyat kayo sa akin, pagsikapan yung hanapin ako, ang Diyos po ang nag-initiate. Sabi niya, ako na lang ang bababa para iligtas kayo. Ganyan po ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Bumaba siya sa mundong marumi, sa mundong mapangusga at mundong puno ng kasalanan upang abutin tayo na hindi kayang lumapit sa Kanya. Mga kapatid, salvation is not earned. It is given. Ang kaligtasan po hindi natin nakakamit sa sarili nating paraan. Ito po ay libreng ibinibigay sa atin ng Diyos. At kung ang Diyos po ay handa magpakababa para iligtas tayo, paano natin tatanggihan ang Kanyang paanyaya? So dahil nagkatawang tao ang ating Panginoon, isinilang po si Jesus. Titingnan natin ngayon yung the life and ministry of Jesus. Jesus the servant king. Siya lang po yung hari na imbis sa paglingkuran ay naglingkod para sa atin. Sige, may katabi mo, baka mahulog yan. So si Jesus po ay namuhay, hindi siya namuhay. At si Jesus po ang ating Panginoong Hesus ay namuhay ng perpekto. Hindi para patunayan ang kanyang sarili, kundi para tuparin ang kalooban ng Ama at maging sakripisyo na walang dungis sa atin. Ang kanyang pong buhay ay malinaw na larawan ng puso ng Diyos, puno ng katotohanan, kabanalan, katawag. Sabi po ng Lucas 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Si Jesus po yung nagsasalita dyan. Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. So sa ministeryo po ni Jesus, sa kanyang ministry, dala niya po yung mabuting balita para sa bawat isa sa atin. Pinagaling niya yung mga may sakit, pinatawad niya yung mga makasalanan, at maging yung mga tinataboy ng lipunan kanyang nilapitan. At Diyos po natin, ang Panginoong Hesus ay naging kaibigan ng makasalanan. Lilinawin ko lang po, hindi po siya nakihalo o hindi siya gumawa ng kasalanan. Minahal niya po ang mga makasalanan, hindi ang kasalanan. Para tayo po ay kanyang iligtas. Hindi tinanong sa atin ni Jesus kung dapat ka ba maligtas? Hindi. Ang sabi niya, gusto mo bang lumapit sa akin? Mababasa niyo po sa life and ministry ni Jesus, maging yung prostitute, yung tax collector, yung mga magnanakaw, lahat pong yun nakatagpo ng awa sa Diyos. Sa atin, uhusgahan natin yun. Pero sa ating Panginoong Hesus, lahat sila ay nakatagpo ng awa. At lahat din po tayo, dahil na tayo nagkasala, kailangan natin ng awa ng Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, doon po natin
makakamit yun. Next po natin yung cross. Tignan natin yung cross. The price of redemption. So, ipinag-aaral natin ngayon bakit may Pasko So, ina-unwrap natin mula dun sa simula kung bakit tayo nasa-celebrate ng Pasko. Una po, the cross, the price of redemption. Sa cross po, ang ating Panginoon Jesus hindi lang siya basta namatay, siya po ay pumalit sa atin. Dapat tayo yung nakapako dun. Dapat tayo yun, pinaparusahan dun. Pero sa kanya po ay binuhos. Sabi ng Isaiah 53, verse 3 to 5, verse 5, He was wounded for our transgressions. Ngunit dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, ibinuhos po ng Panginoon sa Kanya ang lahat ng dapat sa atin. Alam niyo po yung pagkamatay ni Jesus sa krus, hindi siya pagkakamali ng hustisya. Ito po ay plano ng Diyos mula pa sa simula. At ang banal na galit ng Diyos laban sa mga kasalanan ay hindi binaliwala. Ito po ay binuhos sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga ng Biblia, hindi na siya makilala kung siya ba ay tao o hayop dahil sa Kanya po tinamong parusa. Si Jesus wala siyang kasalanan, perpekto ang buhay niya dito sa lupa. Pero itinuring siya makasalanan para tayo pong lahat ay maging matuwid sa harap ng Panginoon. At yung sinabi niya po sa krus ng Kalbaryo na it is finished o tapos na, hindi po yung sigaw ng pagkatalo, kundi deklarasyon ng tagumpay. Nabayad na yung utang, tapos na yung gawa, at wala nang kailangang idagdag. Lahat po tayo makakatagpo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Dahil po hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, ang Diyos po ang nagbayad sa atin. Ang krus po ang nagpapaalala sa atin ng dalawang katotohanan. Next po. Merong pinapaalala sa atin yung krus. Alam niyo po, pag Pasko, dapat hindi Christmas tree yung tinitingnan natin, kundi yung tree ni Jesus, yung krus, kung saan siya ipinako. Meron pong dalawa po itong pinapaalala sa atin. Una, gaano kaseryoso ang kasalanan na nagre-require ito ng kamatayan. Alam niyo po kung may apply lang ito ngayon, wala ng tao. Kasi lahat tayo makasalanan, lahat tayo patay. At kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos na handa niyang ialay ang kanyang sariling anak. Ang tanong po natin ngayong umaga is, tatanggapin ko ba ang ginawang ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Handa ko ba siyang panampalatayaan sa kanyang ginawa para sa akin? Ayan po yung price o yung kabayaran para sa ating ikatutubos. Panghuli po, the resurrection. Tignan natin yung resurrection. Hindi pala panghuli. Makikita natin dahil pinako ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. At sa muling pagkabuhay po ni Jesus, pinatunayan niya po sa kanyang Ama na yung kanyang sakripisyo ay tinanggap na. Alam niyo po kung si Jesus hindi siya nabuhay, nanatili siya sa libingan, walang saysay yung pananampalataya natin. Ngunit dahil siya ay nabuhay muli, tinalo niyo po ang kasalanan, ang kamatayan at ang libingan. Alam niyo po, less than 10 manuscript. Kung kilala niyo si Genghis Khan, sa mga nag-aaral po na history, si Genghis Khan, less than 10 manuscript po yung nagpapatunay na meron talagang Genghis Khan. 12 naman po yung manuscript na nagpapatunay na may Alexander the Great na nabuhay sa mundo. 12 manuscript lang. Wala pa siyang eyewitness. Tapos 250 manuscript po nagpapatunay na meron daw Julius Caesar na nabuhay sa mundo. Kung familiar kayo sa history, kilala niyo sila. So 250, 10, tsaka 12 lang. Pero alam niyo po kung ilan na manuscript na nagpapatunay na merong Jesus na napako sa krus at muling nabuhay? 25,000 manuscript. Ganun po katotoo, ganun kapatunay po na ang ating Diyos ay nabuhay mula sa kamatayan. He conquered sin, He conquered death, and He conquered the grave. Ang resurrection po ay hindi dagdag sa Ebanghelyo. Hindi lang itong message tuwing Easter Sunday. Ito po ang puso ng Ebanghelyo. Dahil siya po ay nabuhay magmuli, meron tayong pag-asa na hinaharap. Meron tayong lakas sa kasulukuyan, at meron tayong katiyakan ng ating kaligtasan. At meron tayong Pasko.
Salamat sa Panginoon. Ang ating tagapagligtas, hindi siya patay na alaala. Siya po ang ating buhay ng Panginoon. Pwede niyo po ay sigaw yun, ang aking Panginoong Yesus ay buhay ng Panginoon. No, parang hindi kayo. Ulit, ang aking Panginoong Yesus ay buhay ng Panginoon. Amen. Panghuli po, the call to salvation. Sa lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, meron siyang invitation sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang kaligtasan ay libre. Hindi na po natin ito kailangan paghirapan. Kailangan na lang natin ito panampalatayaan, paniwalaan at tanggapin. So ngayon po, may panawagan sa atin ng Panginoon para sa ating pong kaligtasan. At sa atin po kung tayo po ay magre-respond. Sabi po ng Gawa chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Hindi po ito sa anumang bagay, sa Panginoong Hesus lamang. Sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Malinaw po sa Biblia, si Jesus lamang po ang tagapagligtas, wala na ang iba. Hindi po ito nakasalalay sa relihiyon, kabutihan, tradisyon o emosyon. Ang kaligtasan nakabase lamang sa Kanya, kay Jesus lang. Sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Wala na pong ibang paraan para tayo po ay makarating sa Diyos. Ngayong umaga po, kung gusto natin makasama siya sa ating buhay, at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, si Jesus lamang po ang daan. Alam niyo po, tuwing Kapaskuhan, iniisip natin kasiyahan, sayawan, yung mga handa. Tutok na kayo. No? Pero ang tunay po na diwa ng Pasko ay tungkol sa pagtanggap ng regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Sino nga yung regalo na yon? Si Jesus Christ. Ito po ang regalo na libre. Hindi nyo na kailangan pumila ng mahaba o kumuha ng ticket. Libre po itong binibigay sa bawat isa sa atin. Ito po yung regalo na nag-aalok sa atin ng hindi lang groceries na bukas ubos na, kundi isang kaligtasan at bagong buhay. Amen po? Basta handa tayong sumuko sa Kanya, tanggapin natin siya bilang Panginoon ng buhay natin. Alam niyo po, lahat ng tao nangangarap na ang mundo natin maging payapa, magkaroon ng peace, pagmamahalan. Posible po yun pag ang lahat ng tao ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoon. Ngayong umaga po, mayroon sa ating panawagan ng Diyos. So, dapat natin kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay. Alam niyo po, itong paanyaya na ito ay hindi kapag ready ka na o hindi para bukas. Habang may panahon pa, sabi ng Biblia, hanapin mo ang Panginoon. Ngayong araw po, alalahanin natin yung libreng regalo ng Diyos. So, tagapin natin ito. I-surrender natin sa Kanya lahat ng ating kasalanan, kahinaan, at maging yung ating mga takot. Ang Diyos po'y naghihintay sa atin. So ngayon po kapo'y mananalangin. Kung gusto nyong sumabay sa mga hindi pa po kumikilala sa Panginoon, pwede nyong ariin o i-treat na sariling prayer po itong ipapanalangin ko, na gawin nyo lang pong seryoso sa inyo po mga puso. So inanyaya ko po lahat na tayo po lahat ay tumayo. At ipigil po natin ating mga mata. Ngayong narinig natin yung mensahe ng Panginoon, na lahat tayo makasalanan, lahat tayo patungo sa impyerno. Mga kapatid, ng impyerno po ay hindi ginawa para sa tao. Ito ay ginawa para sa demonyo. Pero dahil sa ating kasalanan, nararapat tayo doon. Pero hindi tayo binabayaan ng Panginoon. Sa panahon na nagkasala ang ating mga magulang, gumawa agad ng Panginoon ng paraan para tayo iligtas. Nagbigay siya ng pangako. Tinupad niya yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ngayong umaga, nananawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nalalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Habang may panahon pa, ating isubong at ating mga buhay sa Kanyang paanan, kilalanin natin siya bilang ating Panginoon sa sariling tagapagligtas. Sa mga gusto po tumanggap, ariin niyo po itong sariling panalangin. Panginoong Diyos, ako po'y makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan. Inaamin ko po na wala akong magagawa para magkamit ng kaligtasan ito. Sa pamamagitan mo lamang, Panginoong Hesus. Patawarin niyo po ako, Panginoon, kung pinagsisisihan ko ang aking mga nagawang kasalanan. Bigyan niyo ako ng bagong buhay, Panginoon. At kinikilala kita, Panginoon, bilang aking Panginoon na sarili at tagapagligtas. Ikaw pong maging Diyos
Ikaw pong maging Panginoon ng aking buhay simula ngayon, Panginoon. Ikaw pong maghari sa aking buhay, maghari sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Kung pinanalangin po natin ito sa ating puso, hindi po ito yung panalangin ng mga pagligtas sa atin, kundi yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Tayo po ang gagawa, tayo po ang lalapit sa ating Panginoon. Ako na lang po mananalangin, Panginoon Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat. Narinig niyo po, Panginoon, at nakita niyo po yung puso ng bawat isa na nakarinig na mensahe niyo sa umagang ito. Kami po ay nagpapasalamat dahil may Pasko. Salamat dahil dumating ka sa mundo para kami bigyan ng buhay na walang hanggan. Bigyan ng regalo, Panginoon, na hindi namin kailanman mabibili ng pera o makakamit sa sariling paraan. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig na dumating ka sa mundong ito, namuhay ng perpekto, namatay, pinako sa krus, at muli kang nabuhay, Panginoon, upang pagtagumpayan ng kamatayan. At ngayon, Lord God, ini-enjoy namin yung kaligtasan na nagmumula sa iyo lamang. Kaya, Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa na inyong narinig sa mga pusong tunay na naghahanap sa iyo, nakatagpuin niyo po sila, Panginoon. At loobin niyo, Panginoon, na sila po ay makatamo ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Ang kaligtasan po ay nasa iyo lamang, Panginoon Hesus. Hindi po ito mabibili, hindi po ito mahanap sa ibang lugar, sa iyo lamang, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa na matuto kami, Panginoon, na hanapin ka habang may panahon pa. Maraming salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Salamat dahil may Pasko. Salamat dahil may panahon kung saan naaalalahanin namin ang kabutihan mo sa buhay namin. Patuloy ka namin pupurihin at patuloy ka namin sasambahin, Lord, sa umagang ito. Ito po ang aming samad dalangin sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus, ang lahat po yung magsabi ng Amen. Amen. Makakapo muna tayo na. Ayan. Sige po. I pray na lahat po tayo ay nakatanggap na ng isang dakilang regalo mula sa ating Panginoon. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Regalong hindi kumukupas, regalong walang halaga, but regalong kaya mong dalhin hanggang kamatayan. Eternal po yung regalo na yun. Hindi po yun naluluma. Masaya po ba kayo? Amen. Kasi pag nakatanggap tayo ng regalo, sobrang saya natin di ba? Dapat mas lalo tayong masaya kung ang Panginoong Hesus yung ating tinanggap. Amen po? Amen. Dahil tinanggap niya ang Panginoong Hesus, so hindi lamang po today tayo magkikita-kita. Amen po? Amen. Kasama po doon sa pagtanggap natin yung pag-uumpisa ng bagong relasyon natin sa Panginoong Diyos at pagbabago ng ating buhay. Pagsusumikap na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Kasama po yun sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Amen. So, tayo po ay magsasama-sama, hindi lamang po ngayong araw na to, kundi sa mga susunod at susunod na mga taon pa. Sama-sama po tayong lalago sa ating Panginoong Hesus. Amen po? Amen. So ngayong araw naman po, nais din po nating pasalamatan ang Panginoon sa buhay po ng mga kamanggagawa po natin sa iglesia. Alam niyo po, malaking part sila para po makanda o maisagawa natin yung mga gawain natin sa simbahan. Sila po yung mga piniling maglingkod sa ating Panginoon. And we want to recognize them ngayong araw na to at pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanilang mga buhay. So, pwede ko po bang tawagin yung ating mga workers sa iglesyang ito, yung mga nasa ating music team. Andyan po si Kuya Franz, si Kuya Paul, and then sila Ate Ginaline and Ate Ina, nakasama din po sa kids ministry. Silang dalawa po ay mga teachers din. Maging si Liza po from youth ministry. And then si Kiana po. Kiana. And then si Sean po, before, galing lang siyang kids ministry. For sure lahat kung JCCFOG kayo, nakita nyo si Sean ng baby pa.
Ngayon po, ginagamit po ng Panginoon para magbahagi ng salita ng Panginoon. And then, Ate Arnie po, of course, si Kuya Hiner. Ay, ba't daw kayo nasa side? Dito kayo. Of course, si Kuya Hiner, ang ating overall. Lahat sa kanya, kaya niyang gawin, kaya niyang ayusin, di ba po? Si Nanay Francine, na kung bakit laging malinis ang ating simbahan, si Ate Francine po yung reason nun, yung dahilan nun. And then, kung bakit tayo may masarap na soup, pagkain, every Sunday, gawa po yun ni Nanay Santing. Ito, of course, sila Ate May, si Brian, ako, yan. Ay, Kuya Michael, sorry, sa ating youth ministry. Ayan, so, sila po, hindi lamang po sila may hawak na kanya-kanyang ministry, but all of them are also part of youth ministry. So, kasama po sila sa mga nagpapagal para ma-save yung future po ng ating mga kabataan. So, kung mayroon kayong mga anak, di ba po, let us encourage them na mag-join sa ating youth groups. Di ba po? So, nakita natin how the Lord changed, di ba, yung mga buhay ng mga to nung nakilala ang Panginoon. And gusto rin po namin yung mga kabataan sa labas. Same na ganun din yung mangyari sa kanilang mga buhay. Amen po. So, once again, palakpakan po natin ang God sa kanila pong mga buhay. And gusto ko lamang po basahin yung 1 Corinthians 15:58. Sabi po ni Pablo, ang paglilingkod po ay sabi po dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo, huwag matitinag, laging sumagana sa gawain ng Panginoon, sapagkat alam ninyo, ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang paglilingkod po ay hindi laging nakikita, hindi palaging napapalakpakan, at kadalasan ay may kasamang sakripisyo. Ngunit alam natin na ang Panginoon ang nakakakita ng bawat pagod, bawat luha at bawat tapat na puso. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Sige po, tawagin lang po natin si Ma'am Marina para po sa prayer. May gusto po kayong sabihin, Pastor Toti. Kung meron po kayong mga anak na ayaw maghugas ng pinggan, papatayin niyo rito. Mapaguhin sila ng Panginoon. Dito kasi lahat kumikilos eh. At salamat sa Panginoon dahil Arben, picture mo kami mamaya. kayo po Picture mo kami dito. nakakasaksi Halika. kung talaga dito mga bata ito ay ginagawa ng Diyos. May nakakita kami natin. And Abot mo. we also need to, if we see something incorrect, Try. meron din po tayong, binibigyan din tayo ng pagkakataon na paalalahanan ng bawat isa na sila ay nakikita ng Panginoon Diyos. Kasi sila po yung mga kapatid natin sa pananampalataya. They need encouragement, they need correction, they need always reminders. Hindi dahil na-recognize sila rito, ay wala na kayong pagkakataon na ipaalala sa kanila yung kalooban ng Diyos. And also pray for them. Because lahat po tayo are so imperfect. Sa araw-araw na kilos, gawa, salita, meron po tayong pagkakataon na nagkakamali. Not to be judged, but to be exhorted na ipaalala sa kanila po ng kalooban ng Diyos. Yun lang po. Pagpalagi kayo ng Panginoon. Tawagin ko po si Ma'am Marina to pray for her workers po. Amen. So, ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Father God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus sa banal na Espiritu.
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga buhay, O God, ng mga lingkod mo. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila, O God. Kaya Lord, we just pray, O God, that you sustain them, Panginoon. Sa kanilang paglilingkod, Father God, we pray that the joy of the Lord will be the strength of our God. Nawa, ilagay mo po sa puso ng bawat isa yung kagalakan na maglingkod, O Diyos. Kahit walang mata na nakakakita, Panginoon, you are the God that sees the heart of each and every one, O Lord. Father, we pray, Panginoon, na ang bawat isa na narito, O Lord God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, dalangin po namin na ang puso nila ay maging bukas, O Lord God. Let the love of the Lord be in their hearts, O Lord God. Nang sa ganon, yung klase ng pagmamahal mo, Panginoong Jesus, ang siyang tunay na maibahagi po nila, O God. Lord, marami pong responsibilidad ang nakaatang sa kanila, Panginoon. But God, we believe that it is your grace that will sustain them, Father God. Biyaya mo, habag mo, Panginoon, kapangyarihan mo, Banal na Espiritu, ang siyang tunay na tutulong sa kanila upang sa ganon, sila ay makapagpatuloy, O Lord God, sa paglilingkod sa iyo. Father, we pray for your anointing, O God. We pray, dear Holy Spirit, that the double portion of your anointing, O God, will be upon each and every one, O Lord, nang sa ganong Panginoon, gagawin po nila, O Lord God, ang paglilingkod na tunay na may kagalakan, na tunay na ang kapangyarihan mo, ang siyang tunay na naglulukob sa kanila, O God. Lord, we believe, O God, na ikaw ang Diyos na tumawag sa kanila. At alam po namin na ikaw din ang Diyos na magbibigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon. As we face the year, yung bagong taon na harapin namin, Panginoong Diyos, dalangin ko po, Banal na Espiritu, that you just empower each and every one. Ang kapangyarihan mo ang siyang tunay na maglukob sa kanila, Panginoon, nang sa ganon, O God, ang kanilang paglilingkod, O Lord God, ay tunay na ginagabayan mo, Banal na Espiritu. O Panginoon, we just entrust to you, Lord God, their lives. We believe, O God, ikaw ang nakakakilala ng bawat puso, Panginoon. And we just pray, dear Lord, na ang gagawin nila, they will do it for your glory, O God. Not for men, Panginoon, kundi para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Ama, maraming pong salamat, O God, sa buhay ng mga lingkod mo, Panginoon. We just pray, Father God, that whatever the desires of their hearts, O God, that is according to thy will, Panginoon, ay tunay na katagpuin mo po, O Diyos. God, mangyari po, Panginoon, ang divine purpose mo sa kanilang buhay, O God. To give them a good future and hope, O Lord. Alam po namin, Panginoon, na meron ka pong inihandang magandang kinabukasan sa bawat tapat na naglilingkod sa iyo, O God. Kaya Lord, we are just so thankful for the lives of these workers, O God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, because we speak forth, O Lord. We declare right now that something good is going to happen in their lives, O God. We pray for favors after favors, O Lord God. We pray for blessing after blessing, O Lord, na tunay na maranasan po nila, O God, dahil ikaw ang Diyos na nagpapala sa kanila. Ama, marami pong salamat, O God. May you continue to bless them and their entire household, O Lord. And this is our prayer, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ito ka. Arvin, nakikita kami lahat? Hindi mo rin maganda? Bilang, ma'am. 1, 2, 3. Hirap di makita sila. 1, 2, 3. Go. Hirap mo hindi ka matagal. Paano? O, tapos na, Arvin. Ba't ka na, Arvin? Arvin daw. Diba, ang galing na natin kung mag-prepare.
Ayan, sige po, makakaupo na po muna tayo. Thank you, Lord, sa buhay mo.